Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sapagkat sa umagang ito ay napakarami po na nagsasabi na napakahirap po ngayon sapagkat nadamandama po natin yung init ng panahon. Di ba? Salamat po sapagkat dito po, mapalad po tayo sapagkat hindi po tayo naiinitan. Amen po ba? Sino po ba yung naiinitan? Pwede po sa labas muna. Biro lang po. Kasi mapalad po tayo sapagkat tulad nga po na napakasarap po na magpuri sa Panginoon sapagkat malamig. Kaya lang, huwag niyo po akong tutulugan, di ba? Kaya sa umagang ito, maging alive po tayo sapagkat napakahirap po ng panahon ngayon. Kaya sabi nga po, by next month, patuloy po yung sinasabing init pa. Kaya ika nga po yung mga babala na kung saan talagang gawin natin. Huwag po tayong lalabas kung ganitong napakainit. Dagdagan daw po natin yung pag-inom ng tubig. Okay po ba yan, mga kapatid? Sa umagang ito, una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat patuloy na binigyan po ako ng panibagong buhay. Noon po kasing Huwebes, nagdiwang po ako ng ika-56 na kaarawan. Sabi ko na nga ba't mayroong magre-reklamo? 66 na po ako ngayon. Salamat po sa Diyos. Salamat din po sa lahat ng nagpunta. Lahat po ng bumati. Marami pong salamat. Kaya sa umagang ito, inais ko po sanang i-share sa inyo bilang patotoo na rin sa inyong lahat. Kaya wag po tayong matutulog. Yun po yung sabi ko. Kaya maikli lang po ito. Kaya dapat po maging alive. Kaya ang ating pong pag-uusapan ngayon, isi-share ko, ay pinamagatan kong ang buhay na matagumpay. Napakaganda po nun. Sino po ba yung gustong magtagumpay? Talagang lahat po talaga gusto talagang magtagumpay. Kasi alam niyo po, ang gusto lamang po talaga ng Diyos na bilang anak po ng ating Panginoon, lahat po tayo ay gustong masagana yung buhay. Amen po ba? Kaya huwag po tayong malulungkot sapagkat palagi ko pag tumatayo, lagi ko po sinasabi na may panapanahon. Di ba? Pero siguro, kung maririnig po nito yung mensahe na ito, baka hindi magtagal, mapanahon na. Amen po ba? Kaya huwag po kayong liliban tuwing araw po ng linggo. Marami po tayong natututuhan. Kaya sa umaga ito, yung sabi ko nga po, pinamagatang ang buhay na matagumpay. Pero ang sabi nga po rito, mayroon pong katanungan. Di ba? Mayroon pong tanong Kaya ang tanong po ito ay paano raw po ang pagtatagumpay? Masasabi ko po na ang buhay na matagumpay kung mayroong pinagdadaanang
pagsubok sa buhay. Di ba? Paano po nating masasabi na tayo ay nagtatagumpay kung walang dadaang laban? Di ba? Kaya dapat merong laban. Ha? Sino po ba yung may mga pagsubok o dinadaan ng laban ngayon? Di ba? Marami po ngayon na hindi nga lang po magtaas ng kamay o ano, pero meron akong nakikita na kaya narito, talagang may pinagdadaan ng laban. Di ba? Kaya ngayong umaga po, paano po natin masusolusyonan ito, yung pagtatagumpay? Dapat talaga yung merong laban. Kaya nga po rito po sabi, dito nga po sa ating verse na babasahin, dito po sa Santiago 1, 2, talata hanggang 4 po. Ganito po yung sinasabi. Ito po ay sa magandang balita po na mababang salin, ano? Ganito po yung sinasabi. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Di ba? Kung tutuusin po natin, ang sabi, magalak kayo. Di ba? Mahirap sabihin parang mahalin mo ang iyong kaaway. Ganun po, napakahirap ko. Pero ang sabi nga po rito, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sa talata 3, ganito po yung sinasabi, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Di ba? Pagka po tayo ay sinusubok, may pagsubok na dumarating, pinatatatag po pala yung ating pananampalataya. Di ba? Kaya sabi ko nga po, lahat tayo may mga pagsubok. Hindi po pwedeng wala. Kaya nga po yun. Pero kapag nga po tayo dumating sa pagsubok, ang kasunod nun, pagtatagumpay. Di ba? Kaya maganda po yung may pagsubok. Ha? Lumalaban po tayo. Dito po sa talata po 4, ganito po yung sinasabi. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Kaya po kung yun po yung ating nararanasan, tiisin lang man po natin. Di ba? Tiis lang. Kaya sabi ko nga po, meron akong isi-share sa inyo yung bilang patutuo na rin sa aming buhay. Kaya marami po akong naiisip na mensahe, pero ito po yung naging magandang pagkakataon. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, sa loob po ng 66, hindi ko sinabi 56, 66. Ako po ay talagang masasabi po nating nila na isang matagumpay. Di ba? Pero hindi ko talaga, kasi marami po ako sa ngayon, mga panahon na ito, marami po talaga nakakausap. Bakit ka ba nagtagumpay? Ganun po yung mga narinig. Pero wala naman po kasi kung mga kibo sa mga ganyan eh. Kaya dito, sapagkat tayo po ay sabi nga po, magalak kayo kapag mayroong pagsubok. Sapagkat dito po yung sinasabi na kung saan binibigyan lang po tayo ng katatagan sa ating pananampalataya at ito po ay dapat nating tiisin. Pero alam niyo po bilang Kristiyano,
Ang gusto lamang po natin ay yung mga pagsubok na hindi man lang natin nararanasan. Yung pampuro gusto lang natin, walang pagsubok. Yun po ibig sabihin. Ang gusto lang natin, puro ano lang. Pero malalaman po natin na kung saan talagang sinasabi na yung pagsubok pala, pagtatagumpay. Kaya sabi ko nga po sa kanila na sa nakakausap ko sa ngayon, hindi ko naman sinabing panahon na ngayon ng mga very busy ngayon, di ba? Ayoko lang pong banggitin sa bandang huli na. Ha? Kaya sabi ko nga po, marami kong nakakausap at lumalapit. Pero ganun po yung sinasabi ko, na kung saan pinalalakas ko po yung loob. Kasi talagang puro sabihin daing o talagang nakikita mo talagang lupaypay. Pero sabi nga po, ganoon ang sinasabi ko, na-encourage po sa kanila na kung saan talagang tiis-tiis lang. Kaya mo lang nasasabi ang pastor, hindi ka siguro nagkakaganyan. Di ba? Kasi sabi ko nga po, tiis-tiis lang. Paano pastor na kung halimbawa, kami po talagang nawalan ng pera na ngayon. Bagsak ang negosyo, mula po kanong pandemic. Nawala ng parang mga bula, naghirap. Yung aking anak, hindi na nakapag-aaral. Pero ganun pa man, ang sabi ko, huwag kang lulubay. Di ba? Huwag kang ulitin mo uli yung talagang ganun Lahat tayo ay sinusubok na ganun na binibigyan ng konting laban. Di ba? Kaya sabi ko nga po, napakahirap po na ma-encourage kapag ka po minsan yung mga kapatid, talagang sinasabing walang-wala. Pero ang amin pong kalooban, talagang inilaan po namin. Kaya sabi ko nga po, bilang nagsikap din po tayo, Kaya para lang po talaga yung mga ganitong pagkakataon, makatulong po tayo. Kaya alam po niyo mga kapatid, sa ating pong buhay, di naman po maganda kung wala po talagang pagsubok. Naniniwala pa po kayo, no? Kung wala po kasi tayong pagsubok, alam niyo po yung ating pong buhay, parang easy-easy lang. Para bang, wala ka man lang ginagawa sa iyong buhay. Di ba? Para bang nakataas lang yung paa mo na okay lang. Alam niyo po, pagka po gano'n ang ating isipan, hindi naman po sinasabing wala po tayong kabuhay-buhay. Sabihin, gusto man po natin na maiba. Lumaban po tayo sa ating pong mga gawain o anuman po yung hindi man lang po tayo mabalita. Di ba? Hindi man lang tayo mabalita. Kailangan gumawa po pala tayo ng dapat iambag dito sa ating mundo. Amen po ba? Parang hindi pa ata tayo nagsisimula. Parang ngayon inaantok na. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, maganda po ito. Kaya sabi ko nga po sa inyo na kung wala po tayong gagawin, hindi man lang po tayo makapagsishare sa ating mga kapatid. Kaya sabi ko nga po sa inyo, bilang patutuo sa ating pong mensahe sa umagang ito po yung aking magandang pagkakataon. Kasi nga po marami po rito na tumatayo, di ba, na sinishare kung paano po ginawa ng Diyos o binago ng Diyos yung kanilang buhay. Di ba? Sino po ba yung pagyayari ko ay
gustong magpatotoo. Huwag po tayong mahihiya. Sabi ko nga po sa inyo, bilang binigyan tayo ng buhay, binago ang ating buhay, dapat pong i-share natin. Di ba? Kaya alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, yung mga nararanasang mga alipin ng bisyo, di ba? Sino po ba yung may mga bisyo pa rito? Especially doon po sa mga lalaki. Kasi ko po, kaya po sinasabi yun, nung bago po ako, hindi pa nakakakilala rin sa Panginoon, lahat po na yun naranasan ko. Ano po ba yung mga bisyo na yun? Meron pong sugal, di ba? Nagsugal po ako Nanigarilyo, umiinom. Pero sabi ko nga po sa iyo, ang hindi ko lang nagawa, yung babae. Naniniwala po ba kayo ron? Kasi, alam niyo po ba, takot po kasi ko sa mga babae. Bakit kamo? Kasi, kaya ako natatakot, kasi hinahabol ako Naniniwala po ba kayo? Pinapatawa ko lang kayo sapagkat baka mamaya pasarap ng pasarap, papikit naman yung mata, di ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, pero ang akin pong patotoo o masasabi, yung pong meron palang pagtatagumpay sa mga ganitong pagkakataon. Di ba? Nung ako po'y nakakilala, ito po ay unti-unting naalis. Sabi nga po nung iba, kawawa ka naman Pastor Rolly. Hindi mo man lang nalalasahan ngayon yung mga marami pa naman kasing nagbibigay ng pero hindi ko po nalalasahan. Alam niyo po yung alak, mga sigarilyo. Para bang napakabaho na sa akin. Di ba? Napakabaho na kaya talagang hindi ko nagagawin Pero yun siguro yung ginawa ng Diyos talagang para maalis natin. Pero nung makilala ko siya, wala po talaga. Talagang nung ako po bago-bago po, kaya ikukwento ko po sa inyo, pinagpupustahan po ako. Pinagpupustahan ako, binigyan ako ng sa mga birthday. Marami po na sinubok ako doon sa Marikina pa po noon ako. Na hindi nila alam, talagang alam nila hindi na ako umiinom. Hindi ka ako maniwala. Tsak na ikaiinom yan. Nilagyan kami ng talagang kahon-kahon sa ilalim ng mesa. Lahat ng masasarap na pulutan, ibinigay. Pero sila natalo, Hindi ko man lang natikman. Ang iniinom ko, tubig, Kaya nagtaka sila, maraming natalo, Kaya yun lamang po, kaya po na ibibida, yung pong merong tagumpay sa ating Panginoon. Kaya yun po, talagang sa mga kalalakihan, sabi ko nga po sa inyo, maaalis yan. Di ba? Pwede po bang palakpakan natin yung ating Panginoon? Kaya, yun nga po, patuloy po yung aking patotoo hanggang sa mamaya. Malalaman niyo po, Kaya dito po yung sinasabi rito sa Mateo 5 po, talata pong 13. Kayong mga tagasunod ko, ang nagsisilbing asin sa mundo, ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito.
wala na itong pakinabang. Kaya tinatapon na lang at tinatapak-tapakan ang mga tao. Kaya yun po mga verse na ito talaga pong napaka ganda. Kasi kung ika natin na walang mangyari sa ating pong buhay. Kaya dito ko po sinasabi na yung ating pong pinag-uusapan kung paano po tayo magtagumpay. Pero ganito po yung mga katanungan. Paano nga raw po na magtagumpay? Una po, sinasabi ko po na dapat pala harapin ang pagsubok. Di ba? Dapat daw harapin. Pero dapat, paano naman po na harapin ang pagsubok? Hindi yun po naman yung katanungan. Paano natin haharapin? Una po, dapat malinaw sa iyo yung iyong misyon. Dapat pala meron po tayong misyon. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ay isang patutuo na kung saan talagang masasabi po natin na isang tagumpay. Kasi po nung ako po ay talagang noong pong mga nakaraang mga taon, dekada na po yung makakaraan. Marami po sa amin na talagang ang sabi nga po talagang laki tayo sa hirap. Tayo po ay galing po sa anak mahirap sa bukid lang. Kaya po ako po ay nagsikap na kung saan ay talagang gusto kong makaahon po sa sinasabing kahirapan. Kaya ako po ay marami po kasi kung ginawang trabaho Kung i-recall ko at pag susunod-sunurin ko, matatapos po tayo lang alas 12. Kaya napakaganda po kung talagang ikukwento ko sa inyong lahat. Kasi ako po noon ay talagang sabik po sa magkaroon din naman. Kaya po nung ako po ay nagtrabaho, bata pa po ako noon, gusto ko po na maging mabago nga Kasi ako po hindi natin masasabing tamad. Masipag po ako. Yun po yung aking sinasabi. Alam niyo po ba, yung pinasok ko pong trabaho, kasi ako po ay nag-security guard. Kasi ang security guard po, sinasabi ko po, lahat tamad. Pero ako, masipag. Pero bakit ko po pinasok yun? Gusto ko lamang po na makapagtapos sa pag-aaral. Kasi ako po ay self-supporting po na nag-aral. Dala po ng mga pagsubok na yun, lahat ng kahirapan, naranasan ko po. Talagang mahirap. At talagang hindi natin masasabi na doon na hihinto. Patuloy po yung ating paglaban. Nag-aral hanggang sa napasok ng trabaho, hanggang sa pinagsisikapan po natin na harapin yung mga laban na ito. Na kung saan talagang step by step, talagang pag lumaban tayo, merong pagtatagumpay. Diba? Pero nakararanas po ako ng tagumpay. Talagang ako po ay nakapagtrabaho na hanggang sa pinipilit ko
gumanda talaga. Pero totoo naman po na gumaganda. Di ba? Pwede po ba natin palakpakan yung Panginoon? Kasi po, nung ako po ay nagtrabaho, talagang hindi naman po sa meron po tayong, pag pinagbuti natin, merong promotion. Ha? Kasi po, napo-promote po tayo. Naging manager, naging area manager, talaga pong sa pagsisikap. Ha? Pero ganun pa man, ang sabi ko nga po, may mga pagsubok pa po na dumadating sa ating buhay. Di ba? Kaya tuloy-tuloy lamang po hanggang sa dumating po yung problema na naman. Kaya dito po sa ikalawa po, na kung paano po harapin yung pagsubok, dapat po kinikilusan yung misyon. Ibig sabihin lumalaban tayo, gumagawa tayo ng paraan. Kasi po at the end, nung ako po ay nagtrabaho, at talagang nandun na po sa ganda ng tagumpay, dumating naman po yung talagang the end ng kumpanya na nagkakaroon ng problema. Kami po ay bilang matatagal na sa kumpanya, kasi po inabot po ko po roon ay almost 22 years sa isang kumpanya. Kaya ginagawan po kami, nung medyo malalay na, ginagawan po kami ng kaso na kung saan ay dapat alisin yung mga matatagal. Kaya doon ko po naranasan yung pagsubok na naman. Dumating po na kami po ay talagang ginawa ng kaso, naalis po kami sa trabaho. At dito po talaga nagkaroon ng dapat laban na naman. Sayang po kasi yung akin pong mga dapat na makuha, ayaw nilang ibigay. Ang ginawa ko po ay talagang lumaban po tayo. Ginaso po natin yan sa labor. Ang sabi ko nga po, hindi ako lulubay sapagkat akin yan eh. Pero wala pa pong 1 taon. Sa awat hapag ng Panginoon, ibinigay po sa akin yung aming separation pay. Amen po ba? Kaya dito po nagsimula, no? Sige po. Dito po nagsimula yung talagang tagumpay. Nung makuha po namin yung aming separation, po kasing mga nakaraang mga taon na yun, malaki na po yung mga kalahating milyon, di ba? Malaki na po yun. Aba po ng Diyos, nakabayad kami sa utang sapagkat nawalan ng tayong trabaho, nagkautang tayo, talagang nakabayad po. Pero sa kababayad, konti na lamang po yung natitira. Di ba? Kaya ito po yung way para po kami magkaroon. Yung pong konti naming natitirang pera, naglabas po kami ng L300. At dito na po pinagsikapan namin paano po magtayo ng isang negosyo. Na huling sinasabi ko, huling barahan na ito. Kaya lahat ng aking mga anak, tulong-tulong. Lahat kami po yung nagsimula talagang mahirap. Pero awa po ng Diyos, sa kalalaban natin, binigyan natin ng panahon. Lahat ng, hindi po natin masasabing madali. Pero at the end ngayon, sabi ko nga po sa inyo, lahat ng pagsubok, merong pagtatagumpay. Amen po ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, ito ay sana ay maging
kalakasan ng bawat isa na kung saan ay nakarinig nito ngayon. Ngayon po kasi talagang sinasabi nila na ako naman po talagang hindi naman po talagang masalita. Pero po marami pong nagtatanong. May kumpare, may anuman. Talagang dumitingin siya. Bakit pare ka? Ano ba ang ginawa mo? Ano ba ang ginagawa mo? Bakit ka nagkaroon ka? Ganun po yung mga tanong nila. Pero ang sabi ko nga po sa kanya, ibinigay lang yan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi pare ka, ano ba talaga ginagawa mo? Mahirap naman sabihin sa iyo na dealer kami ng Cebu. Di ba? Kasi ganun talaga na nagdududa sila Di ba? Pero sa totoo lamang po, umabot po kami sa ganyan, pero talagang patuloy yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba? Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. At marami pa po tayong laban, pero yung pagkakataon na mapagtagumpayan, kayang-kaya natin yan. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, yung pong ikalawa, dapat pala na meron tayong pursigido na mapagtugampayan yung laban. May pursigido tayo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, laban lang. Kaya hanggang sa ngayon, lumalaban po kami. Hanggang sa ngayon, sabi ko nga po sa iyo, pati sa politika, laban lang. Kaya sabi ko nga po sa kanila, ako nga po talagang hindi ko po linya yan pero bakit tayo lumalaban? Kaya sa umagang ito, yung laban po natin, lalong-lalo na yung mga gustong magtagumpay, laban lang, huwag niyo pong intindihin yung mga sinasabi ng iba. Gawin po natin. Gawin po natin, lalong-lalo na po yung mga kapatid natin, may mga sariling pagsisikap, negosyo na kung saan may tindahan, lahat po. Tayo po ay bibigyan ng ating Panginoon ng pagtatagumpay. Patuloy lang natin na pagsikapan na yung pursigido natin, huwag mawala. Kasi po yung iba po, kapag po dumadating na yung ganitong pagsubok, talagang nawawalan ng pag-asa. Nawawalan kasi ganun talaga talagang maraming dahilan. Huwag po tayong ganun. Kaya sabi ko nga po, paulit-ulit kong sinasabi, laban. Laban lang. Kaya nakikita ko lahat talagang gusto talaga na yung mensahe na ito talagang maging kalakasan sana. Di ba? Kaya nakikita ko po sa atin at kami po ay talagang na kung saan yung aming laban, talagang iniintay namin pa yung mga pagtatagumpay. At ika nga po nila, hindi po namin kayo matitiis. Di ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, napakaganda po, lalong-lalo na po dito sa ating church. Siguro po, konting panahon na lang. At unti-unti po namin iniisip yung mga ganitong mga pagkakataon. Kaya mangumbita pa po tayo ng mga kapatid o mga kaibigan, kapitbahay dito sa atin. Kaya nung po ako tumayo noon, talagang sinabi ko po na mag-invite. Pero nag-invite, pero hindi po natin na panatili. Kaya patuloy po yung ating pong pag-invite. Kaya sa akin po sa umagang ito,
kahit na po yung aking mensahe bilang patutuo sa umagang ito, ang sabi nga po, kailangan lang po na para po tayo magtagumpay sa buhay po natin, alamin po natin yung pinagagawa at gusto ng Diyos sa atin. Kaya kaya kailangan nating harapin ng walang takot ang ating mga laban. Pagsubok ay dapat nating harapin na kung saan kasi ang bawat pagkakamali natin, yung pala, yung karunungan at iwasan po natin yung gawing sa atin. Kasi yun po ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, napatuloy po tayo na magpalakas, lalong-lalo na sa iba na kung saan dapat i-share po natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, lalong-lalo na sa ngayon, dapat, ngayon po kasi lahat, karamihan busy. Pero salamat po sa Diyos at narito kayo ngayon. Amen po ba? Kaya patuloy lang po tayo na huwag magsawang makinig ng mga salita ng ating Panginoon at tunay na dapat gawin po natin. Amen po ba?